Davao Oriental Provincial Hospital sa Manay, totally damaged dahil sa matinding pinsalang dulot ng magnitude 7.4 na lindol. Aba, report mula kay Vic Sumenta. Nandito tayo ngayon sa loob ng Manay Provincial Hospital sa Davao Oriental. Sa loob mismo nitong naturang hospital bago maganap ang paglindol noong araw ng Biyernes. Ito ay ospital na punong-puno ng mga pasyente. Pero pagkatapos ng lindol, makikita po ninyo ang iniwan ng pinsala ng 7.4 magnitude na lindol na talagang totally damaged itong naturang hospital. At sa labas nito, yung mga pasyente ay unti-unti nang inililipat sa regional health units na kung saan pansamantala namamalagi ang mga pasyente. Ang deklarasyon dito ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon nung sila ay pumunta dito, totally damaged ang naturang istruktura, kaya ito ay tatayuan ng bago sa lalong madaling panahon. Idineklara ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na totally damaged ang Davao Oriental Provincial Hospital sa bayan ng Manay dahil sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes ng umaga. Dahil dito nangako ang kalihim na sa lalong madaling panahon ay magtatayo ng bagong hospital na pupunduhan ng Department of Health o DOH at DPWH. Next is, I think, ang very important, yung sinasabi mo nga, yung Manay District Hospital, no? Kasi kawawa yung mga kababayan natin doon maraming injured and hindi magamit. So, inassess na yon the whole morning. Unfortunately, ang assessment hindi maganda at hindi natin siya magagamit una. No? So, it's too dangerous and none of the, I think, 7 buildings were cleared for use, no? So luma na naman talaga yung district hospital na yon, kaya in all likelihood kailangan ng complete reconstruction na nung ospital. Inihayag naman ni Davao Oriental Provincial Hospital Director Dr. Ariel Maghari na inilipat na ang mga pasyente sa Super Health Center sa poblasyon sa bayan ng Manay. Ayon kay Dr. Maghari, pansamantalang gagamitin muna ang Super Health Center para i-accommodate ang mga may sakit sa bayan ng Manay habang hinihintay ang konstruksyon ng bagong hospital na ipinangako ng national government. Fortunately enough po na tayo po ay in-accommodate ng ating municipal RHU. Doon po tayo i-house temporarily sa tinatawag na Super Health Center para po mabigyan daan yung kanilang pag-expedite, pag-implement kung ano yung dapat ayusin sa ating hospital po. Sa Mati Davao Oriental Provincial Hospital naman, nananatili sa tent sa labas ng hospital ang mga pasyente at nagtitiis sa init ng araw dahil hindi pa natatapos ang structural integrity inspection sa gusali. Sa bayan naman ng Tarragona, Davao Oriental, sinabi ni Dennis Awing, head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, mayroong 3 evacuation centers na tinutuluyan ngayon ng mga evacuees na umaabot sa 10,000 pamilya at mayroong isang namatay dahil sa lindol. We have identified 3 evacuation centers. Isa dito sa Central, dito mismo sa Municipal Park, Tarragona Central Elementary School, and Locatan Integrated School. So, may casualties kayo? We have one recorded casualty in the municipality of Tarragona, yung nagkasakit at saka na-trigger lang dahil sa lindol. Inanunsyo naman ng Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na nanatiling suspendido ang face-to-face classes sa buong Davao Oriental at gagamitin ang alternative learning module hanggat hindi natatapos ang inspeksyon sa mga pampublikong paaralan sa buong probinsya upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. So, for many of the schools na hindi tayo sigurado, hindi muna natin papasukin yung mga bata. In the meantime, meron tayong mga alternative modules. So, yun yung inuuwi nila. Meron silang inuuwi na mga study materials at pina-follow up sila ng mga guro nila.
nakipag-ugnayan. Inihayag naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nagtayo na ng mga tent na pansamantalang tutuluyan ng mga evacuees sa bayan ng Manay at Tarragona sa Davao Oriental dahil maraming mga bahay ang totally damaged at partially damaged dulot ng malakas na paglindol sa probinsya. Pag-usapan rin namin ng local government, provincial government ng Davao del Norte, yung need nila for tents. These are the big tents na para sa mga hospital na may na-sustain na minor damages pero hindi muna nila pinapasok yung pasyente. Those tents have been deployed and then the last two big ones will be deployed by tonight para masigurado na yung mga pasyente natin is out of harm's way at hindi naka-expose sa elements. Sinabi naman ni Office of the Civil Defense o OCD Administrator Harold Cabarios kasunod ng ginawang personal na inspeksyon sa Davao Oriental na malaking faktor ang mga ginagawang earthquake drill sa iba't ibang probinsya kaya minimal lamang ang casualties sa Davao Oriental dahil sa batay sa report na inilabas ng Davao Oriental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, 7 lamang ang naiulat na namatay sa lindol. Malaking bagay na ang mga kababayan natin ay handa sa ganitong pagdating ng mga kalamidad na lalong-lalo na itong mga lindol. So, marunong na ang ating mga kababayan mag-duck, cover and hold. Kitang-kita natin sa mga videos na pinalabas. Kaugnay nito, possible na ang lahat ng mga pangunahin lansangan dahil tapos na ang clearing operations sa mga naganap na landslides matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Vic Samintak para sa 100% balita.